guys! Yes! Kakagising ko lang. Kakagising ko pa plain dot. Totoo naman talaga, di ba halata? Pero nag-crush na ako. Pero di pa ako nakapaglamas. Ang bomb. Ako na yung tubig dun sa timba. And mag-iigib pa ako for this video. More. Okay. Okay, so kaya kasi ano sabi, kagabi, meron akong, late night thoughts, late night finds. Basta may manisip ako kagabi. Parang pumasok sa utak ko. Sabi ko, hindi ko pwede sa mga kaibigan ko. Ganun. Tapos, it turns out hindi pa nga talaga. Tapos, ngayon, dahil umaga na, ano na to? Morning thoughts. Nag-joke siya sa sarili niya talaga. Ang ingay na kasi, umaga na, so, ingay na talaga. Meron kasi ako nag-iisip kagabi kasi hindi ko alam, parang ilang days na akong binumulto talaga ng hindi pa sa aking tao eh. Pero, ano siya, multo. So, ilang araw na akong, lagi ko na siya naiisip. Since autumn New Year, ganun na lang. Okay, so, start natin itong kwento na to sa, pagsisimula. Noon kasi, I was grade 5 that time. Sinubukan akong salbahin ng papa ko sa pagiging demonyo ko. Pinag-aral niya ako sa isang mahal. Dito lang sa tabi namin. Pinag-aral niya ako noon. Grade 1 diretso. Like, hindi na ako nag-kinder noon. Ang alam ko, ang knowledge ko lang talaga that time is alphabetical in Arabic or, hindi ko alam kung ang tawag dun. Basta yung alphabetic nila. Diba? So, parang hindi ka talaga Muslim. Okay, so, ayun, pinag-aral ako niya doon. Tapos, first day pa lang talaga. So, sobrang saya niya dahil pumayag ako mag-aral. Dahil pinabaunan niya ako ng 20 pesos noon. And that time, 20 pesos, sobrang laki noon. Ang dami niyang pwedeng mabili. Ang dami niyang pwedeng mabili na candies. Ang dami pa niyang pwedeng mabili na pagkain, drinks. Ganun, makabili ng soft drinks tsaka isang malaking chichirya. Diba? Sobrang tagal na talaga. Dekada na yung lumipas. Grade 5 ako noon. Tapos, 2 years ako natigil. And then, mga 8 years na ata, babe. So, grade 11 ako ngayon. Tapos, natigil ako ng 2 years. Basta 8 years na ata. Pero hindi pa ata siya nagdedekada. Oo. 8 years pa lang. Ay, ewan ko. Ito ba yun? Dekada na. Bili ko nagdekada na siya. Wait lang. Basta matagal. Nagdekada na ata yun. Kasi, di ba 2016 nagdekada na siya. Like, 10 years na. So, how about that? Yung tagal na nun talaga. Tapos ito na nga, balik tayo sa kwento. Di ba? So, first day pa lang namin, wala pa akong friends. Meron naman akong kakilala dun sa school na yun. Kasi meron akong mga kaklase din na kaklase ko sa English class. So, pero, meron silang friends. Meron silang sariling circle. So, syempre, sino ka para sumusunod? So, wala pa akong talagang friends na as in naging friends. Tapos, ito na nga, nakatulala ako dun sa may pinto, na may, as in pinto namin. Ito ng school, pinto ng classroom, kasi parang recess ata, bakanta yun. Tapos, nakatulala ako ganyan. Panintala ganyan. Nakatulala ako, tapos, meron ako nakita na parang nagkakagulo sa kabilang side ng plato ng school. Parang mga group ng estudyante na, meron silang nagkakaguluhan, gano'n. Tapos, I see him. Nakita ko siya doon, parang ano siya, kasi kapansin kasi yung kulay niya, kasi parang siya naman talaga yung naka-attract ng attention ko. I mean, parang siya yung pinagkakaguluhan doon, kasi, look, imagine, maputi yung skin niya, tapos makapal yung kilay, tapos maganda yung mata, din matapos yung ilong. Yun lang yung parang good style niya. Like, kasi gwapo siya, gwapo siya. Tapos parang siyang may lahi, parang Arabic yung lahi niya, parang ganun, may hap siya, pero hindi daw. Alam ko lang hindi daw, wala daw siyang hap. Pero maganda lang talaga yung lahi nila, babe. Tapos, after ko silang makita doon, nag-uwian na, nakita ko ulit sila sa kanto. I was like, parang mukha ko rin, hindi ko natanong, hindi ko talaga siya natanong, kasi hindi namin yung sabi ko. Pero, ayun, so, nakita ko siya doon sa kanto. Tapos nakakagulo ulit yung mga girls na, like, napalibutan sila. Ano to, pero feeling ko tropahan lang niya yun, pero babae, babe. Kasi maraming babae, dalawa lang silang lalaki. Siya, tsaka yung pinsan niya talaga. So, after that, napag-alaman ko doon. Nandiyan lang pala sa kabilang kanto yung bahay nila, babe. Tapos, nalaman ko din na tropa nung kapitbahay namin. Like, yung kapitbahay namin, may mga anak na mga lalaki, ganun. So, parang tropa-tropa sila. Tapos, ayun, kinakabalikan ko lang siya. Like, every time dumadaan siya dito, pumupunta siya dyan sa kabilang bahay. Sa dating bahay dyan na nakatayo. Like, naninilip talaga ako dyan sa window mismo. Naninilip ako. Sila kasi syempre diba mga grupo ng lalaki dati ang iingay. Pero since now actually, pero yun ang iingay nila, so mapapasilip ka na lang talaga kung sino yung nag-iingay. Kasi girl, basta yun ang ingay nila, so napapasilip ako din. Lagi siya yung nakikita ng mata ko ba. Like siya yung parang nakikita ng vision ko, lagi naka-highlight talaga siya. So lagi ko siyang napapansin kasi nakuha na yung attention, kaya anong paki mo, diba? Magagawa ko. Tapos after that, may nangyari, ito na yung twist, parang may twist kasi diba, alam ko talaga crush di ko talaga inakala maabot sa ganito. So one time, yung ate ko, tsaka yung boyfriend, which is yung asawa niya na ngayon, na ama ng mga pamangkin ko na ngayon, is nagde-date sila dito. Tapos, gusto sa bahay dito. So, parang ilayo ako, para mag-kiss. Hindi ko alam, pero, pinapalayo nila ako. So, para papalayo ako, binibigyan nila ako ng cellphone. Like, pinapalayo nila talaga ako ng cellphone nila. Cellphone actually, to be specific, cellphone ng boyfriend ng ate ko. So, napag-alaman ko din pala na yung boyfriend ng ate ko, tsaka yung lalaki na yun, is mag-tropa yan. So, parang magkikita sila, gano'n. Kasi, same barangay, so, magkakaibigan yan sila. Lalaki. Tapos, ayun, nahirapan ko yung cellphone, so nag-gift lang ako. Tapos, di ko alam pa yung pumasok sa utak ko. At chinake ko talaga yung contact list nung boyfriend ng ate ko. Kasi alam ko tropa sila, so chinake ko yung contact list. Tapos, nakita ko yung name niya, kasi alam ko yung name niya talaga. Kasi nistock ko siya sa, actually, di ko matandaan sa paano nakuha yung name nun eh. Parang narinig ko lang ata. Kasi di ko talaga, hindi ko alam yung name niya, ganun.
So, pero di ko matandaan kung paano ko nakuha yung name niya, pero alam ko yung name niya that time. So, nahanap ko siya sa contact list. Girl, alam, nakita ko yung number niya, like phone number talaga nakita ko. Kasi, nagpapansin ako sa FB, di na ako pinapansin. So, contact list ka. So, nakita ko yung contact list niya. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa kagalingan ko mag-memorize ang number kasi na-memorize ko, isang tingin, 0999-555. Memorize ko pa, talo. Kasi memorize ko talaga yung number na, like, memorize ko siya. Tapos, nasa tabi lang ako, tinigilan ko yung phone, binak ko, wala yung evidence, tinignan ko yung contact list. Tapos, kinuha yung phone ko kasi may phone na talaga ako that time. Gusto ko lang talaga maghiram ng phone. Pinunbook ko yung number niya sa phone ko. Tapos may name na siya. Like, ano lang, dito pa rin yung number niya. Ganun siya kalang baby. Tapos, eto na. Parang ilang months pa lumipas. Pero hindi ako nagkaroon ng courage na tawagan yun. But, somehow, wait lang, parang, paano nangyari yun? Natawagan ko siya, di ko alam. Basta mag-isa ako sa kwarto or somehow, mag-isa ako. Tapos, dati kasi, di ba, pwede pa mag-redeem. Hindi ko alam kung pwede pa mag-redeem ngayon sa Steam. Dati kasi, pag nag-load ka ng FB10, naipon yun, naipon yung points mo, pwede mo i-redeem. So, nag-redeem ako to call him. Like, ang ganda yun, talaga, So, nung una, parang text lang. So, parang anonymous message. Siyempre, nakakatakot yun. Anonymous. As in, kasi strange talaga yung number ko. Pero number niya, hindi strange sa akin. Nakapon ko pa, di ba? So, siya gano'n. Tapos, natakot siya, Belik. Tama, sino hindi matatakot sa'yo? Bigla ka natawag-tawag, tapos hindi ka magpapakilala. Kasi, pinapilit niya ako magpakilala. Sino to? Sino to? Sabi ko, hi, gusto ko lang magkaibigan. Tapos sabi niya, sino ka nga? Sino ka? Eh, sabi ko name ko, siyempre, kilala niya ako eh. So, kasi same street lang kami. Alam ko magkilala niya ako. Pero, alam mo yung takot niya, dumating sa point, kausap niya ako sa papa niya, like, pinakausap niya ako sa papa niya, sabi ng papa niya, hello, sino to? Bakit mo tinatakot yung anak ko? Parang gano'n. Sabi ko, hala. Pinatay ko yung call, syempre, alam mo, kausapin ko yung papa niya, hindi naman yung papa niya yung gusto ko. So, hindi ko siya. So, pinatay ko yung call, tapos tumagulit ako. Sabi niya, sino ba to ha? Nakakatakot ka na, natatakot na ako. Tawag na ako ng police, gano'n. Sabi ko, ito naman, gusto ko lang makipag-friends, gano'n. Tapos sabi niya, sino ka nga? Bakit kita magiging hindi mo ko alam yung name? Hindi ko alam kung nagbigay ba ako ng name ko, pero hindi ko nagbigay ako. Tapos sabi niya sa FB nga, sa search ko. So, binigay ko yung name ko sa kanya. Binigay ko yung FB name ko talaga sa FB. Binigay ko yung FB name ko sa kanya. Tapos, ayun, tumawag na siya. Ayun, sabi niya, so ikaw yung kapatid nung jowa, nung girlfriend nung tropa ko, parang gano'n. Sabi ko, kilala niya ako. Kilala niyo ako, babe. Like, paano ba nalaman na kapatid ko yung girlfriend nung ano na yun? Tapos, yun, so kilala pala niya ako. So, hindi ko alam.